Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege, opportunity, na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga minsay salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy na magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled Walk in Faith. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais po tayong bigyan ng Diyos ng pangunawa kung gaano kahalaga ang paglakad sa pananampalataya. At ang nais ng ating Panginoong Diyos ay makita din po natin kung gaano kahalaga o kung gaano o yung pwede nating maranasan o matanggap sa ating buhay kapag po tayo natutong lumakad sa pananampalataya sa Kanya. Nais po tayong i-encourage ni Lord sa message na to na lumakad tayo sa ating mga buhay ng may pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ano po ba yung pwedeng mangyari? O ano po pwede po nating ma-receive? Bakit po tayo ini-encourage ni Lord na lumakad sa pananampalataya sa Kanya? Dahil nais po ng ating Panginoong Diyos na ating ma-receive at maranasan yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin sa ating mga buhay. Mga bagay na hindi po natin mga inaasahan sa ating mga buhay. Ayan po, sa oras pong ito, magbibigay po ng 3 bagay ang Panginoong Diyos kung bakit kinakailangan mong lumakad ng may pananampalataya sa Kanya. Number 1, ano yung pwedeng maranasan natin o ma-receive natin when we learn walk in faith? Number 1, miracle happen in your life. Yan po, magkakaroon po ng mga himalang bagay na pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Especially yung miracle healing. Ayan po, kung babasahin niyo po yung book of Matthew, makikita po natin yung istorya po ng bleeding woman doon na 12 years po siyang dumaranas ng sakit na nagpagdurugo at sabi po doon naubos na ang kanyang lahat ng pinagkakakitaan o kanyang yaman dahil sa kanyang sakit. Ngunit nung siya po ay lumakad ng may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano po yung nangyari? In instant, pinagaling po siya ng ating Panginoong Yesus. At yun po ay na-receive niya yung miracle healing because she learned how to walk in faith. Na sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, gagaling ako. And na-receive niya po yung kanyang miracle healing because she learned how to walk in faith. At miracle changes in our life. Yan po, kaya pong baguhin ng Panginoong Diyos ang ating buhay. At wala naman po talagang makakapagbago sa ating buhay. Kaya po para sa akin is a miracle sa isang tao ang mabago ang kanyang buhay. Kaya po when we learn how to walk in faith, yan po, miracle changes in your life happen. Yan po, pwedeng magbago o talagang magbabago ang iyong buhay kapag natuto po tayong lumakad sa pananampalataya. Pangalawa, we experience or we receive the God promises. Ayan po, kapag po tayo lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, we guarantee na marireceive po natin, ma-experience po natin yung God promises. Ano po yung mga God promises? God favor, God provisions in our life. Ayan po, kaya po sa mga taong lumalakad ng may pananampalataya sa Diyos, wala po silang kinakatakutan. Kaya po sa lahat ng mga taong lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sila po ay laging may pag-asa at may kapayapaan sa kanilang buhay. Yan po yung nagagawa ng paglakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And pangatlo, you will receive the salvation of God. Kapag po tayo lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, guarantee rin po natin na marireceive po natin ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya po natin sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ganito po ang nasusulat sa Book of Romans, chapter 8, 1 and 2. Kaya nga wala nang kahatulan na parusa sa mga taong nakapag-isa kay Kristo Hesus sa pamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pagkikiisa natin kay Kristo Hesus, pinalaya na ako mula sa kautusan, kasalanan at kamatayan. Ayan po, tayo po ay palalayain ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng umaaliping
kasalanan sa ating buhay. At we guarantee na marireceive po natin ang pagliligtas o ang kaligtasan galing sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. Paano po ba yung lumakad sa pananampalataya? Ang paglakad sa pananampalataya ay ang pananalig, pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus, at paggawa at pagsunod sa kanyang kalooban. Yan po, kapag ginawa po natin yung mga bagay na yon, na tayo po'y nanampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas, tayo po ay sumunod at ginawa natin ang kanyang kalooban. Yun po ang paglakad sa pananampalataya. Kaya po sabi po sa Book of Hebrew, it's impossible to please God without faith. Kaya paano mo marireceive yung God promises, God healing and God salvation without faith? Kaya po, ini-encourage po tayo sa mensahe ito ng ating Panginoong Diyos na patuloy po tayong matutong lumakad sa pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus. To be close, kaya mga minamahal kong kaibigan at kapatid, learn to walk in faith upang patuloy po nating ma-receive ang God's miracle, God's promises, and God's salvation in our life. To our Lord Jesus Christ, surrender your life and accept our Lord Jesus in your life to be Savior and Lord of your life. Yan lang po. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos for continually feeding us with the napaka-ikling mga mensahe pero napaka-sarap pakinggan. At kapag ito naman po yung ating isinabuhay, guarantee po tayong marireceive po natin ang lahat ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Muli po, binabalik ko lahat sa Diyos ang papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.